Sa ordinaryong salita, si Corazon Zamora ay iyong... Hindi ko siya pinilit. Walang na naganap. Dahil dating girlfriend ko siya. Kagustuhan rin niya ang ginawa namin. Sinedus niya ako. Girlfriend pala eh. Pinilit niya akong gawin yon. At doon ko nalaman na hindi na pala Na hindi totoo yun. na isa lamang ako sa mga lalaking natukso niya. Kaya nangyayain niya akong pakasal. Hindi totoo yun. Tinanggihan ko. Doon siya nagwala. At nagdemanda. Sinungaling ka! Hayop ka! Judge! Hindi mo Order. ako sinasabi yan! Order! Order the court! Hayop ka! Gusto makipag-usap na sarili na ni Alicia eh. May importante daw siya sasabihin. Sino? Yung sexy at batang-batang asawa ni Don Rosendo? Bakit daw? Ewan ko, duda nga ako eh. Sabi pa niya, ako lang daw makipagkita. Tol, hindi ako nagtitiwala sa babaeng yun. Dapat kasama kami. Dapat lang. Ito na yata eh. Di ba usapan natin nag-iisa ka? Tungkol saan pag-uusapan? Naku, kung hindi lang delikadong sasabihin ko sa'yo, di sana okay lang kung may kasama ka. Kaso mabigat eh. Sumakay na tayo. Hindi ako pwede sa harap. Baka may sumusunod sa akin. Dito lang tayo sa likod. Maraming tamad na trabador dito. Kaya kinakailangan laging malakas ang iyong tinig. At ginagamit mo ang iyong bisig. Sa pag-uusap ng mga iyan, ay malimit mo marinig ang pangalan Samuel. At sino mong marinig mo, bumanggit sa pangalan ng taong yan. Para saan? At itaboy sa asyenda ito. Mag-iisa ka na rito, Alvaro. Sa susunod na linggo, babalik na ako sa Maynila. Pagbutihin mo pamamalakad sa kanila. Miguel, may bagong aso na naman si Don Damian. Maring hindi masamang tao yan. Nakita mo si Lakas. Tinaboy niya rito. Alvaro, mabutit na pasyal ka. Miguel, gusto ko magkasalo-salo tayo ng mga kaibigan natin sa bahay mo. Pag-usapan natin ang mga reklamo sa asyendang ito. Yan ang nga ibig naming hilingin sa iyo eh. Sa katunayan, pinahanda ko yung aking anak na ating kakainin mamayang gabi. At saka, nagpapasalamat kami sa iyo na nawala na yung mga tano dito. Sige, Miguel. Hanggang mamayang gabi. Nakita niyo ng mga kasama? Ha? Ha? Talagang mabait yung bata na yan. Malulugi ang inyong asyenda, Don Damian, Rafael. Hindi lamang isang matandang trabahador ang pinatigil niya sa trabaho. Pati na mga binatilyong may kakayahan namang gumawa. May umubulang. Pinagpapahinga agad. Noong panahon ko, hindi ubra ang ganun. Lakas, nagmatwid na si Alvaro sa mga sinusumbong mo. Hindi namin siya pinapanigan. Pero sa kwenta ng trabaho, doble ang produksyon ng mga manggagawa kaysa sa pamamahala mo nun. Doble? Paanong? Lakas, lakas. Huwag ang pamamahala ni Alvaro. Ang pakialaman mo, ang asikasuin mo, ang pagtatabas ng tubo. At huwag kang masyadong sumbongero. Ang laki ng katawan mong yan eh. Naisip ko tuloy, baka gusto mo lang ibalik ang tali mo sa ulo at ang kadena sa bebang. Alakas. Alis na po ko. Hmm. Doña Stella, Rafael.
Saka ba, ha? Tigil! Lod! Lod! Ikaw! Lod! Hindi ako kasama dyan. Boss, totoo po yun. Ang totoo nga po, siya pang tumulong sa amin eh. Sila lang pong dalawa, sila lang po. Sila po yung snatcher. O kayo, halika. Sir! Miss, eto na kwintas mo. Teki pala yan. Matik pa ako mapatay. Pasensya na po kayo kasi hindi pa ako nagbabiyahe. Pero, pag nag-Japan ako, 18 carats na to. Papakita ko pa sa inyo. Sige ah. 18 carats na pala ang Japan? Diba, Daddy, may tatlo pa akong ninong? Bukod kay Ninong Bocho? Oo, bakit? Eh, ba't hindi ka sumama sa kanila? Hindi naman pwede yun eh. Mga pulis yun. Ikaw naman. Ang daddy naman eh, pwede ka naman maging pulis eh. Diba magaling ka sa boxing? Alam mo anak, hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Pijo! Oh Michael, bakit? Si ate, patatalag na, nanginginig. Hindi ko alam gagawin ko eh. O sige, susunod na ako. Pijo, pakibilisan lang ha. Baka kung anong mangyari kay ate. O Tweety, pupunta ko muna si ate Carla. Daddy ah, may panginig na yan. Ikaw talaga. Kung ano-ano iniisip mo.